nagbabalita. Punong-puno ng informasyon. Laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Let's talk about reality. Reality that creates a beautiful world. Mga usaping maghahatid ng mga praktikal na kaalaman sa trabaho, kalusugan, negosyo o simpleng pananaw sa buhay. It's a beautiful life. Programang maghahatid ng pinalawak na talakayan, mga usapin na magpapaganda sa pang-araw-araw na buhay. It's about you, your life, and your healthy lifestyle. It's what you do that creates a beautiful you. It's a beautiful life. Tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kasama si Connie Lopez. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa. DZME 1530. Araw na to because I have special guest today. Di ba ang Pasko para sa mga bata? Tama ba ako doon, Maki? Okay. Alam niyo po, mga kakampi, mga kaibigan, today we have a very special guest with us. Pasko ng mga bata, Pasko nating lahat. Ayan. Ilang days pa ba mula Pasko? 13 days before Christmas. Tingnan nyo nga, 13. Ayan, 13. Ilan? Okay, it's 13 days before Christmas. Ayan, sabi nga nito kasamahan ko dito, may po akong co-anchor ngayong umaga na to. I-introduce ko na siya sa inyo, mga kakampi ng DZME 1530. I have with me today isang napakagwapong bata. Ayan, 6 years old. Introduce mo ang sarili mo, Mamang Pogi. You are? I am Joshua po. Yeah, he's Joshua. Okay, Joshua. Okay, we have today with us Joshua Thomas M. Soliman. Ayan, alam mo bang spell ang pangalan mo, Joshua? Okay. He knows it anyway. Mamaya na po siya natin tatanungin. But meanwhile, we will continue with our program. Alam nyo mga kakampi, sabi ko nga sa inyo, di ba, ang bilis-bilis talaga ng panahon. Kailan lang nagka-countdown tayo? It was 90 days before Christmas. At eto na po, ilang days na lang, Pasko na. O ano, mga ate, mga kuya, ginawa nyo na ba yung inyong mga Christmas shopping? Yun bang listahan ninyo? Naayos nyo? Para naman doon sa mga papunta sa Divisoria para pamili ng medyo mura-murang mga regalo, ay ingat-ingat po kayo. At saka syempre, grabe talaga, napaka-traffic. I-consider natin yan kasi alam ninyo, pagka ma-traffic, syempre yung pasensya natin, medyo nagkukulang, di ba? At pag medyo nagkukulang ang pasensya natin, medyo mainit din ang ulo natin. At di ba, doon nanggagaling yung kuminsan yung away, yung bungguan sa daan, yung mga aksidente, because people sometimes, they lack that patience. Alam niyo magpapasko naman, pasensya lang po tayo. Parang given na kasi dito sa Pilipinas ang traffic. Ayan, di ba? Okay. Sabi nila, pakihinaan ko daw yung background. Sapaw na sapaw daw ang boses kong maganda. Ayan. It's a beautiful day and I chose to be beautiful today and I chose to be happy. Ayan. Maging masaya po tayong lahat, mga kakampi. Kasi alam niyo wala naman talagang yun bang pag gumising ka sa umaga, tapos ang feeling mo down na down. Di ba yung face mo, Joshua, yung parang, anong feeling yun? Yung wala ka sa mood? Di ba hindi maganda yun? Dapat pala palagi, ngingiti tayo. At pag ngumiti tayo, syempre, magiging positibo yung ating pananaw o yung tingin natin sa araw na to. And today, let us choose to be happy because today is a very special day because it's given to us by God, di ba? Hindi naman araw-araw po pwede.
Alam ninyo, napakaswerte nga natin. Every day na gumigising po tayo, yan po ay isang gift mula kay God. Diba? Gift yan palagi. That is why every day po, pagising natin sa umaga, let us always thank God. Let us thank God for the blessing, not just the blessing, but yung pong buhay na meron tayo. Okay, to continue with our program, ang bilis bang magsalita ni Tita Connie, Joshua? Ay, oo nga. Kasi nagmamadali ako, nalate ako kasi medyo matraffic talaga sa kalsada, Joshua. Oh, okay. Anyway, ano ba yung mga magagandang nangyari itong linggo na to dito sa ating bansa? Meron ba? Meron ba? Nanonood ka ba ng TV? Hindi naman. Hindi. Oo. Sige, kasi ako nga hindi ko na sinasabi manood ka ng TV, iho, kasi kung minsan very negative yung mga napapanood po natin sa television, ano. But this negativity, sometimes, these are the things that prod us to do better sa buhay po natin. Kasi kung minsan, pag wala po tayong gagawin dun sa mga nababalita natin, hindi maganda kung tayo'y tutunganga lang, di ba? Ayan, sige. Dinadaldal po ako nitong katabi ko ngayong umaga dito. But anyway, before we continue, I would like to congratulate po yung group natin sa social media. Nasa 10,000 na ba tayo, Maki? Ayan. 10, what? Okay. Malapit na po tayo sa 10,000. Ayan, 9,300 na po yung group ng It's a Beautiful Life with Connie Lopez. Ayan. Alam niyo, let us congratulate ourselves. Sinasabi ko nga, sabi nila kung minsan yung the social media, it's not really good. But you know what? I realize na alam niyo po, the interaction, reflections of our thoughts, our feelings that we share to each other. Kung minsan nga, ayan, kagaya ngayon, hindi ko makikilala si Joshua kung hindi kami nagkita sa Facebook. Di ba, Joshua? Oo. Alam mo, nakita ko yung picture mo. Sabi ko, sino ba yung gwapong-gwapong... Kasi may blue eh. May blue? What? What blue? Ayan. Alam niyo kasi, these are chances na ako sa tingin ko, hindi naman po ito mga coincidental. These chances to be able to meet people. Like, ayan, sinasabi ko nga, like Joshua, no? Mamaya po pakikilala natin who is really Joshua. But, before that, ayan, batiin po muna natin yung ating mga suki dito sa ating programa. Okay, Maki, pwede paki-roll down. Okay, we have Chuck Giocchino. We have Manila Man. Okay, basa ka doon. Do you know how to read? Ayan. But then I cannot see. Oh, you cannot see. Okay, Beth Ayala. We have Boyet Cruz. We have Enrique Fajardo. Elizabeth Macabebe. Jesus Fajardo. Aylan Covan. Si Virgie Espejo. Angel Fabular. And Rafi Escobar. Ayan, sige. Yun pong lahat ngayon na gustong manood dito sa ating programa live. Please visit ustream.tv/channel/dzme-manila para ma-monitor niyo po ako, si Connie Lopez, at saka itong kasama kong gwapong bulilit sa tabi ko, si Joshua Thomas Soliman. Okay. And before that also, Maki, ang ating pong DZME Text Jocks, yung pong gustong sumali, dyan po sa ating discussion later on, you can text us. Okay, if you don't know how to read that yet, Joshua, 0998 975 ano pa? 1368. Sige nga, na-memorize mo ba yun? 0998 975 1368. Okay. And for those of you na may pong mga landline, please dial 861-6947. Ayan, ang ganda po. Maganda po ang magiging discussion natin today. Sabi ko nga sa inyo, araw ng Pasko, malapit na po yan. Ayan, ilang days na lang, 12 days to go. So Joey, can we hear something, a beautiful music para sa Paskong ito? Ayan, Joey, take it away. Alam mo ito pa.
daw po ngayong umaga si Greco Belgica. Salamat, Joey. Thank you very much. Ayan. Alam niyo, 'di ba, Pasko na. Tingin ko, sabi siguro ni Pietro, ano ba yung kanta na 'yon? Does she hear Tagalog songs of sa mga pamaskong kanta natin? Oh, really? Oo. Okay. Alam niyo mga kaibigan, sinasabi ko po, ang Pasko ay Pasko ng mga bata, ay Pasko na araw ng mga bata kasi this is the time when our Lord Jesus Christ was born. Doon po sa tinatawag nilang sabsaban, di ba? Ayan. Alam niyo, kung minsan, let us not forget the reason behind the season. Kasi kung minsan, di ba, ang ginagawa ng marami, nape-pressure silang sobra doon sa tinatawag na, alam mo yon yung pagbili ng regalo, pagpapaganda, pagbili ng bagong damit, kasi magkikita-kita sila magkikita-kita sila, di ba, ng mga ng kanilang mga kaibigan. So, dapat beautiful sila. Yung mga class. Yes, oo. Diba? Okay, bago po tayo magsimula, para tawagin natin ang ating bisita ngayon, basahin po muna natin ang ating text, okay? Sabi niya, hello po, Ma'am Connie, beautiful life clan, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. 1:8:32. Mula po sa ating
gifted na mga anak natin na hindi po natin malaman, parang dito po sa bansang Pilipinas parang may kakulangan, di ba? Doktora, pwede bang i-explica mo sa amin what is no, kami salita para sa gifted ay pantas. Pantas. P-A-N-T-A-S. is that a Tagalog? Tagalog. That's a Tagalog term. Parang inyo? Oo, mga, di ba yung tatlong hari na bisita kay Jesus, hindi naman sila haring talaga, mga pantas, wise men. At sa center nga for the gifted, for gifted education, sinasabi namin ang Pilipinong pantas para sa bansang Pilipinas. At ang aming mga, ang tawag nila ngayon, hashtags ba yun? Ay ang Yeah, pantas, hashtags. nagtatanong, nananaliksik, nagtatanong, nagbabago. Ayun. Katulad nga tatlong hari na nagtanong, nasan ba si Jesus? Mhm. Nagsaliksik sila kung paano namin makikita ang si Jesus. At nagbago sila ng plano dahil hindi na sila makakabalik sa dati nila. Ganon ang pantas na Pilipino para okay. malaman ang bansa at tumulong sa bansa.
general, wala nun. Sa DepEd, meron silang SPED, I don't know if they call it a department or division. Pero ang problema dun kasi, ang specialization is more on the left side of the normal curve, yung may mga cognitive deficits, no? So sa gifted, wala talaga. Yun ang nakakalungkot dahil kung maintindihan naman nila na gifted yung bata, hindi nila alam kung anong gagawin. Yes, oo. Tama. Okay, so upon learning na mayroon siyang special gift na gano'n, ano, kasi nakita niyo that he could memorize, nakita niya sa physical and then hinanap niya sa libro, talagang automatic na naituro niya, no, yung mga nakita niyang kinds of fruits. And then what did you do next? Kumbaga as parents, sabi niyo nga nag-research kayo probably sa internet, sa mga libro. Yeah, so first tinignan ko kung totoo ba yung sinasabi ng literature. Will I be able to teach this kid as said in the literature? Yes. So lahat yung developmental milestones na sinasabi ni Dr. Ho, everything was earlier. Kunyari siya, she was reading the newspaper without comprehension yet at 2.5. Ganun siya. Yun, kung nakita niyo po yung mga videos na in-upload ko, kaya niya mag-spell Yes. ng mga medical terms at 3 years old. 3 years old, okay. So ikaw, Mami, ano naman ang napansin mo kay Joshua? Kumbaga, sa kanyang mood, sa kanyang actions. Yes, he can read, he can spell out things na medyo mahirap spell siguro, even for somebody na medyo matanda na. Anong ginawa mo, Mami? Yeah. Well, nagdesisyon kami kasi someone will really have to focus on him. So, nag-decide kami, sabi ko, since kung sa amin dalawang parents, siya yung nag-research and all. Tapos, alam niya kung paano i-approach yung bata. Sabi ko, sige, I will work. Just stay with him, focus on him. So, para lalo namin ma-nurture yung niya. Doktora, tama po ba yung kanilang approach na yun? In as much as hindi po sila mga eksperto, they might be doing the wrong thing, the wrong approach to the child, na imbis na ma-nurture yung kanyang gift, baka naman iba yung kanilang magawa. Ang giftedness kasi napaka-complicated na factor. Akala ng mga tao, basta mataas ang IQ, gifted na, magsusucceed na yan. Hindi At the more profoundly gifted, mas malalim na pagka-gift, mas maraming problema. May tinatawag kami na sensitivities and vulnerabilities ng gifted. Ang bawat batang may gift, whatever level it is, may mga unusual ways yan. Kunyari, sobrang likot. So, sasabihin, likot-likot, mabong gifted yan. Sobrang likot ba? Kasi yung curiosity, no? Kung minsan naman, may mga behavior siya na parang nababasa niya, hindi niya naiintindihan. Yes. So, yun ang sinasabi ni Daddy na baka may learning disability. Malalim din na issue ang learning disability. Napakadaming areas, shady areas sa So, mas maganda pa rin kumonsulta kayo para makita ninyo. Eksperto. Dahil marami po, like, ang pinakita niya memory. Memory is very good. Pero ang memory, isa sa mga mababang skills sa gifted. Patataasin nyo na may comprehension and may application. Yun ang hindi nyo pa siguro nakikita masyado. So kagaya, Doktora, ng nabanggit mo kanina, no, the gift is there, the talent is there, but it is up to us, yung sa kanya, tayo, yung mga nagmamahal sa kanya, yung eksperto, to develop that. And it could be developed even to a higher level. That's what you're saying. May sinasabi rin kami, Connie, na this is not very well known in the Philippines yet. Na twice exceptional children. Ito yung mga bata na ang first exceptionality is giftedness. Ang galing, masaya ka. So nakikita mo, bakit ganito? Hindi nagsasalita, pero nakakabasa. O kaya ang likot-likot, pero nakakaintindi maski
Mami Julie, ano ba yung nakikita mong problema kung minsan pagka you're dealing with Joshua? Kumbaga, he looks like an angel, definitely. Pero, oh yan, napangiti si yeah, ayan. So lahat ng areas pwede ninyong ma-address. Ayun. At marunong na rin siyang magsulat to express his ideas through written form and oral form. Siguro mapapansin nyo, pag mayroon siyang sinasabi pa ikot-ikot, kasi wala pang system. You have to help him organize his thoughts. Parang lalabas sa bibig, medyo tama at hindi pa palit-palit. Reading is the best program. Kasi doktora, may nabasa kasi ako. Sometimes parang na-misdiagnose din ng mga bata na to, mayroong HD and yung ADHD, right? Yung attention deficit, hyperactive. Okay. Anyway, paano mo ba madi-differentiate yon vis-a-vis dun sa kung gifted naman pala siya? Kasi kunyari, wala ngang expert advice as to what is happening to my kid. So ngayon, akala ko, ang anak ko mayroong yatang whatever, di ba? ADHD, yes, oo. So, ano magandang approach doon? Kaya kailangan talaga mag-consult ng clinician. Although pag nag-parent education kayo, parenting seminars, we give them indicators of ADHD. Yung ADHD kasi kasama na rin sa katalinuhan dahil ang bilis. Ayun, So nabobore, papalit-palit na activity. But if that is more than what is expected at the age, kunyari, ilang taon na ba? Age 6 na siya. So it could slowly diminish. Pag hindi nag-diminish, then kailangan talaga malaman kung ano talaga yon at paano nahahamper. Kasi yung second exceptionality hampers the full development of the gift. Sayang sayang. Okay. Doktora, at his age ba, at Joshua's age na 6 years old, mayroon na ba itong IQ level na matatawag? Meron. As age 2, pwede na kaming mag-assess. Daddy Pietro, have you,
siguro na-develop Hindi ni parent. na-develop. Hindi na pansin ng magulang. Oo. Oo, genetic ang giftedness. Ang problema kasi niya, pag hindi na-detect, so mayroon laging kulang. Ngayon nga, ang ginawa na namin sa PCGE, we're taking a lifespan approach kasi ang daming Filipino adults na hindi na-detect, ang feeling nila kulang ang ginagawa ko. So, hindi na namin ina-assess, kinitindungan na lang namin kung ano pang pwede magawa. Ayun. Oo, dahil ang Philippines din kasi ang host ng ASEAN Center for Lifelong Development and Sustainable Development. Oh, So, I see. tama-tama mag-lifelong na tayo. Ayan. Sayang, Yeah. Kumbaga this is already the chance napaglapit kayo ng pagkakataon kumbaga. Everything happens for Yes. everything happens for a good reason. Plano po ni God siguro Yes, talaga yes. itong meeting Oo nga, natin. tama, oo. Tapos di ba hindi po tayo natuloy? Dapat Oo, ibang oo. psychologist po. Ako Oo. po nagbigay ng pangalan sa inyo po sa kanila. Tama, oo. So ang sa akin po tama yung sinasabi ni Doktora kanina yung reading. Yes, That is what I'm doing with Joshua po. Ngayon po, I'm very happy before nakita ko kaya niyang i-assimilate parang yung sa Rain Man na movie po. Talaga? Kaya niyang assimilate pero sabi ko, it's useless na hindi niya ma-apply. Oo. Ibig sabihin, for me, Pwedeng paki-check nyo sa ating internet kung sa computer, January 2, ayan, kung anong araw ba 'yon. Alam mo, paano niyang ginagawa? Did you ever ask Joshua kung paano niyang ginagawa sa isip yung niya? mga savant po, kaya nila yun. Thursday! Ang galing! Yay! Galing ni Joshua. Yung po mga savant po, na. alam nila hindi nila maintindihan paano lang alam. Okay. Pero yung sa kanya, hindi po siya ganon. Ayaw niya actually po ang math. Okay. Ang favorite subject niya is science and music. Doktora, di ba there is such thing as yung right brain and left brain? Anong part ng brain ni Joshua na more or less is using right now? The left brain. Meaning yung cognitive memory. Okay. malaki ang
yung sinasabi ni Daddy na savant, dalawang klase yun eh. Naturuan kasi siya ni Daddy sa mathematical aspect. Pero ang mga savant, alam nila nang hindi nila alam kung bakit. Ito this can be a kind of second exceptionality, which Daddy and Mommy need to understand, because if this is not harnessed na magamit, ang importante sa kaalaman magamit. Yes, oo. Sayang dahil hindi siya susunod sa dapat niyang matutunan, and that's going to be a problem in school. Ang nangyayari kasi, pag hindi na-apply yan, maiinis siya at mabobore at mawawala siya sa atin. Okay. Ito yung sinabi mag-Singapore kayo, ayokong mawala ang mga gifted sa Pilipinas. Yes, Dahil magbabalik sila. Tama. Doktora, mayroon nagsabi dito, nag-text sa atin from 0917-917-70707. Sabi niya, pasample po ng intelligence ng bata. Pwede daw pasample. Okay. Ang elephant memory niya, Okay. ito pong capitals of the world. Okay. Ano po, mga ilan araw lang. Kunyari, nanonood siya ng cartoons, tapos sasabihin ko, singit mo nga ito, Joshua, pwede. Hindi ko na tinuro po ito, hindi ko alam ito. Ito Hindi yung ba alam. yan, okay, hindi ba yan, doktora, yung parang tipong photographic memory? Pwede rin, ano? Pwede rin. Alam mo, hindi na kailangan sampulan. Yung kanyang nag-guess na Thursday ka pinanganak. Yes, and we have validated that's it. a kind of intelligence which is like a savant. Nobody knows how he did it, how these children do it, but they do it. Kaya lang kasi ang memory, mababa yun eh. Kasi higher than memory is processing. Yes. And then after processing is comprehending and applying. Yung applying ang kailangan nyo i-stress lagi. Hindi na po siguro kailangan mag-sample. Nakita nyo yung sample. Very siya talagang... At tag-compute-compute pa siya. Yes. Kung makikita nyo po si Joshua, parang, alam nyo, yung pag nagmumuni-muni ka, nag-iisip siya, I mean, like 1 minute, ilang minutes ba yon, Joshua? I think, like 1 minute only, ano, na ano Like, niya? 1.5 or 2. Oh, galing talaga. Alam niyo, yun na nga napaka-importante talaga na ma-develop yung kanyang talent na to. Dito nga sa Pilipinas, doktora, 'di ba, nakakalungkot, 'di ba, that we have a lot of gifted children. May statistics po ba tayo kung dito sa ating bansa ilan yung mga gifted? Wala. Oh, Nagkaroon ng isang international magazine, nagkaroon ng statistics on ASEAN. Walang statistics ang Pilipinas. Yun ang gusto naming magawa. yes, sayang. Oo. So, kailangan lang talaga ng tulong kasi gusto kong puntahan namin yung mga liblib. Like, nagkaroon na kami ng assessment sa Samar Leyte, sa And- Busuanga. Yes. Nakakakita kami. Pero doktora, hindi ba dapat ma-educate din muna yung mga teacher for them to be able to know, to pinpoint kung sa kanilang mga estudyante, sino ba yan, di ba? Sino ba yung super ang talino or kakaiba yung kanyang talento? Ang problema ko is going to the school system kasi I need permission. I will willing to go na walang bayad pero bigyan lang kami ng transportation Yes. at very, very limited. Yung funding ang talagang kailangan para magawa yan. So nakakalungkot din talaga, no? I mean, ayan, nananawagan na rin po kami sa gobyerno, ano? Ang daming-dami nating iniintinding kung minsan yung mga walang kabuluhang bagay dito sa ating bansa, ano? And yet, hindi natin nakikita itong mga regalong ibinigay sa atin ng God. Kumbaga, how to harness the gifts of these children, kung paano natin ma-develop sila. Kasi in the end, at the end of the day, magiging kapakipakinabang din sila dito sa ating bansa. You know, sa economy natin, they could become economists, they could become, ano pa, doktora? Ay, lahat. Lahat, di ba? Anything, they can do anything. Kasi kung napo-foresee niya, I mean, in a split of a second, kaya niyang maisip kung kailan, anong araw ako na ipanganak. That was really brilliant. Di ba, doktora? Nabanggit mo yung makakatulong. Meron kaming search every 2 years, mga bagong Rizal. Si Rizal kasi ang pinaka-modelo ng gifted. May isip, may utak, very well known all over the world. At saka may puso para sa bansa. Yes, oo. So, may mga bagong Rizal kami. Ayun, Ito yung bagong magagaling Rizal. to gifted, grade 3 until college. Okay. Tapos, ang gagaling at ang highly moralistic, highly principled. Yes, oo. Ang galing. Yun ang gusto kong makakuha ng mas marami.
nako-contribute sa Pilipinas, hindi nakakalungkot ang ating Oo corruption. nga. I know. Kasi doktora, kung minsan naiisip ko lang, di ba kung minsan yung mga genius or yung mga magagaling talaga, sometimes parang di mo sila maintindihan. Kunyari, yung isang normal na tao dadaan ng, kunyari, baitang ito ng hagdanan, ano, step 1, 2, 3, siya nandun na sa 4. Na kumbaga, kaya that's why you said kanina, Doc, na nabubore ka because parang kumbaga, ano yung pinag-aaralan yun? I've been there. So, give me something else. Parang ganun siguro yun, ano, doktora. So, yung programs na kailangang matutunan ng mga eskwelahan. Ayan. Ang bilis ng oras, ano? Matapos na po yung programa natin. Maki, can I just read the text na, ano, para... Okay. Sabi niya, hi po, Ma'am Connie. Good morning po. Si Virgie Espejo to. It's a beautiful life talaga, Ma'am Connie. Nakikinig din po ako at ang mister ko ngayon. Nasa Pangasinan po siya nga at ingat po palagi, Ma'am Connie. Salamat po. Hi, Virgie. Good morning. It's a beautiful life. Ayan, ang bilis ng oras. Ano, we could have discussed further kasi really, ito pong topic na ito, ano, it's really a very complex topic. Hindi lang siya pwedeng gawin sa isang upuan. But I am really, really very thankful na napagbigyan niyo po kami, si Dr. Pietro at saka si Ma'am Julie Makalintal. Of course, Joshua here. At syempre naman si Doktora Ho. Ayan. Doktora, if you want to say something din sa mga listeners natin at baka gusto niyo na rin pong manawagan, ano? Para nang sa ganon siguro naman maraming nakikinig sa atin ngayon, no? Sa gobyerno especially, to give, bigyan naman nila ng konting oras at panahon itong advocacy. I mean, it's an advocacy at the same time on your part, di po ba? Hindi. Sayang ang ating mga matatalino at gifted na mga bata. Mayroon tayong example ng nawala sa atin si Wesley So. Yes. Napakagaling nagsimula siya sa PCGE and PAG. Nawala na dahil the US was willing to fund him. Ang mga gifted po na hindi natutulungan, nawawala sa bansa. Yes. So, hindi nakakatulong. Sana po yung mga gobyerno, Yes. there was a time, Connie, na muntik na kaming makakuha ng law. Hindi lang napasa dahil hindi kami umabot sa BICAM. Yun okay. sana ang i-revive at mag-establish ng Philippine Center for Gifted Education. Sana wag na nilang politikahin Wag na nilang yan, na-politika yun. Because you know what, at the end of the day, kung talaga pong ma-develop natin yung gifts nitong mga bata na to, not just kids, but kung minsan 15 years old na yan, magagaling na rin sila. I mean, kaya lang kumbaga kung napapabayaan natin sila and we do not even know what to do with them, bay sayang. I know Wesley So personally. Oh, you do? Diba? Ano po ba siya? Asia chess grandmaster na siya, diba? But anyway, tama yung sinabi mo, wala na siya dito sa Pilipinas because somebody agreed to fund him to develop yung kanyang talent sa chess. Maybe he's got different talents. Kaya lang, Marami pang iba. wala ngang pondo dito sa Pilipinas. But anyway, Julie, Doc Pietro, if you have something to say, para po nang sa ganun, bago tayo mamaalam sa ating mga listeners. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Connie, tsaka kay Dr. Ho, Yes. tsaka kay Sir Maki, and sa lahat ng listeners nakinig sa atin. Yes. Sana po bigyan natin ng pansin ang mga bata. Kasi sabi nila, pagka nakakita ng gifted na bata, kahit na sa Facebook, sabi nila, napakaswerte. Yes. Everything is against them. Yes. Ano po kasi, inisip nila, matalino na yan, hindi na kailangan ng tulong. Hindi po totoo yun. Bigyan natin sila ng programa. Kasi po kami, talaga ang plano namin talaga, after some time, he would go abroad. Yes. Yun ang gusto namin. Kasi kung wala kaming makuhang dito ng suporta, Yes. nahihirapan po yung pamilya namin. Kasi we would sacrifice more. Yes. Pero kung may programa po ang Department of Education, Yes. then pati yung mga mahirap na may gifted children, meron po. Tama. Kung makita niyo yun sa Facebook ko, I've been to one of the poorest barangays in Tarlac. Meron po, matatalino. Talaga. Nagulat po ako. Opo, re-referred, ang matatalino po, nagulat ako na dito sa mga, one of the poorest barangays, may mga gifted. So, ganun din. Wala ring Wala sila, suporta. suporta, Especially, sayang. ikaw nga, doktor ka. At least, you can bankroll kung ano man ang pwede mong gawin development para kay Joshua. But for the poor, paano naman ang gagawin Kawawa na? po Nasasayang. sila. Nasasayang po. Okay. Can we hear from Joshua? Ayan, Joshua. Salamat, Tita Con. It's normally like
Thank you po. Okay. Oo. You wanna say something dun sa mga nakikinig sa atin, Joshua? Oo. Good morning po sa iyong lahat. It's a beautiful... Beautiful life. Yes, oo. Okay. Pasko na. Anong sasabihin mo? Aha. 13 days lang, magiging Pasko. Ayan. See? 13 days na lang, magiging Pasko na. Totoo naman ang sinabi ni Pietro. Mami Julie, if you need to say something, ayan. On behalf of our family, yes, we would like to thank you, Ma'am Connie and Sir Maki, for inviting us today, at least given the It's chance. our pleasure. And then si Doktora for having the time, Oo nga, spending the bait time ni to come Doktora, here ha? at the last minute, I Short think. notice, right? yes, Short notice. And also, sa lahat ng sumusuporta sa programang to, sa DZME, sa Ayan. family namin, Makalintal, Soliman, and also sa FB friends, of Yes, course. oo. Kasi lagi sila nandun para sumuporta. Doktora, dapat ka-Facebook na ka na namin ngayon, ha? Doc, i-friend mo si Doktora para talaga. Parang hindi ko siya friend. Ayan. Okay. So anyway, Doktora, please, if you wanna say something also before we end our program. Well, I'd like to thank you, Connie and Maki. Kasi maski last minute, tatanggapin ko para lang makapaghingi kami ng tulong and to create awareness to government that they need to help. Yes, Hindi po elitista ang program for the gifted dahil hindi namin hinahanap ang mayamang gifted. Naghahanap kami, we search for the disadvantaged gifted. Because without help, they can never be identified as gift. Yung mayayaman, kaya nila. Yes, Yung mahihirap, meron Paano akong na? igorot, meron akong muslim. Talaga. Oh, they are wonderful. So, tulungan niyo po kami. Hindi po mabubuhay ang PCG. 5 taon na po kami, pero we're able to do well Inch by enough. inch is a Inch by- stitch. But we need help from government particularly. Sana yung bill na hindi napasa nun ay ma-refile at mapasa finally so that we have a national center for gifted education na nandun lahat ng programa at may policy implications. Doktora, let's make it this could be the start. Maging mission po natin ito, and Please. our program is with you. Yes, Kumbaga, please. Thank you so opo. much. Thank you very much. Okay. Maraming, ayan. On that note, mga kakampi, maraming salamat po sa pakikinig niyo muli sa amin tuwing Sabado. It's a beautiful life po. Isang maliit na isang maliit na komento dun sa sinabi ni Doktora at para na rin sa mga gifted child na kamukha ni Joshua Soliman. Alam nyo, dito po sa ating bansa, kung minsan nakakalungkot kasi napakarami nga naman ng mga ganitong bata na talaga namang kung iisipin mo, kung anak mo siya, ano ang gagawin mo, paano mo siyang in-nurture. Di bali kung doktor ka, kagaya nila Dr. Pietro, what if ako'y isang hamak na empleyado lang, walang pera talaga. I do not even know na mayroon pa lang isang sentro na pinangungunahan ni Doktora Ho para nang sa ganon to address. Hindi ko po tatawaging problema kung hindi kung paanong i-develop itong mga batang ito. Sana ang gobyerno natin pag-isipan din nila because mga mga treasure ito ng ating bansa that we need to nurture. Hindi lang yung puro kung ano-anong purong klaseng pagkakakitaan ng iba-ibang klaseng politiko ang iniisip natin kung hindi ano ba yung mga treasure ng ating bansang Pilipinas wherein we could develop children like Joshua here with us. In the future po kasi sila po rin po ang tutulong sa ating bansa. Can you imagine kung at this certain age na siguro ang ginagamit niya doktor na naisip niya or utak niya kakapuranggot. What if na-develop niya? Can you imagine kung anong klaseng wonder ang pwedeng maisip ng batang kagaya ni Joshua para sa buong Pilipinas, di ba? And I think we really need that. Okay, on that note po, maraming salamat muli. Sa Happy Earth Foundation po, kumusta na kayo dyan sa lahat po ng mga happy volunteers, and we are also inviting you to join our Facebook, It's a Beautiful Life by Connie Lopez. Maraming salamat po. A small prayer lang po para sa ating lahat. Lord Jesus Christ, thank you very much for the many blessings of our beautiful life. May the light of your love shine in our hearts today and for the rest of our lives. Ayan, susunod na po ang napakagandang programang
Motorsiklo Exclusivo. Ayan, it's a beautiful life. Good morning po! Let's talk about reality. Reality that creates a beautiful world. Mga usaping maghahatid ng mga praktikal na kaalaman sa trabaho, kalusugan, negosyo o simpleng pananaw sa buhay. It's a beautiful life. Programang maghahatid ng pinalawak na talakayan, mga usapin na magpapaganda sa pang-araw-araw na buhay. It's about you, your life, and your healthy lifestyle. It's what you do that creates a